Di ba't lahat tayo ay nais mabuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon? Sino ba sa atin ang hindi? Watch until the end at ipapaliwanag ko sa inyo ang paraan kung paano tayo makakapanatiling nabubuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Brothers and sisters, sadyang gaano nga ba kaimportante na may nakabaon tayong salita ng Panginoon sa ating mga puso na magbibigay ng direksyon sa atin sa araw-araw. Anong sarap para sa atin, nakalugaran tayo ng Panginoon dahil nakikita niya tayong nabubuhay at lumalakad sa kanyang mga salita. Ito ay walang katumbas na yaman, mga kapatid. Dumadaan lang tayo sa mundong ito. Iiwan din natin ang mundo. Wala tayong mabibitbit na kahit na anumang yaman na ating pinagsumikapan. Dahil sa langit ang ating hantungan, kaya more than any other worldly investments ay dapat tayong mag-invest sa kanyang mga salita, kapatid. Dahil yan ang bitbit natin kapag humarap tayo sa Panginoon. Hindi ang yaman na ating naipundar. For the wages of sin is death. Ang ating word for the day, Psalms 119 verse 11. Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Sa verse na ito, we find powerful commitment to spiritual discipline. Ang importance na i-treasure natin ang mga salita ng Panginoon sa ating mga puso. A practice that goes beyond na basta lang natin binabasa, ina-acknowledge ang kanyang mga salita, kundi ibinabaon natin sa ating puso at isinasabuhay. This is a divine wisdom, kapatid, to the extent na ang mga salita ng Diyos becomes a part of us, guiding our thoughts and actions every day. Brothers and sisters, may bago tayong segment. I am committed na mag-share ng isang verse, isang araw, na ititimo natin sa ating puso at maging baon natin araw-araw para lakaran at isabuhay. Ito ang investment natin para magmana ng walang hanggang buhay na kasama ang Panginoon. Welcome sa Daily Word. Sabay tayong mag-reflect sa salita ng Diyos na siyang kailangan nating pagkain ng ating kaluluwa araw-araw. Ang pag-reflect natin sa mga scriptures ay hindi lang basta intellectual exercise, kundi isang transformative process sa ating buhay na mag-effort tayong magsumiksik sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng paglalagay ng mga salita ng Diyos sa ating puso. Ay gumagawa tayo ng natural defense laban sa tukso at pagkakasala. Sino ba sa atin ang gusto magkasala? For the wages of sin is death, kaya labanan natin na huwag magkasala. Tayo ay magdi-daily devotion. This practice of meditating on the Bible helps us align our desires with God's will at sabay-sabay tayong magkaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. God bless you, aking kapatid. Manalangin tayo, kapatid. Maaari mong ipikit ang iyong mata at damhin ang iyong kaluluwa na kapiling ang presensya ng Panginoon. Panginoon, salamat sa iyong mga salita na nagsisilbing ilaw sa aming buhay at gabay tungo sa iyong katotohanan. Tulungan mo kami, Lord, na magalak sa iyong mga aral at ito ay tumimo sa aming mga puso. Naway ang banal na Espiritu Santo ay tulungan kami na maabot namin ang spiritual discipline at maging ilaw sa aming daraanan. Strengthen our commitment, Panginoon, na mag-reflect sa iyong mga scriptures sa araw-araw so we may live a life that glorifies you, O God. Ang lahat ng ito ay aming ipinagsusumamo at pinapanalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Salamat, kapatid. Kita ulit tayo bukas.